Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo ha. General reading. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na ang malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi mo tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Ikaw pa rin ang magdidesisyon nito. Huwag mo ipilit na ikaw itong binabasahan ko dahil hindi ko binanggit ang pangalan mo. Energy reading tayo. Energy reading, siguro naman naiintindihan nyo yun. Ano? Gawin yung guide, yung warning, hindi yung negative warning yon para magkaroon kayo ng positive outcome. Kung gusto mo na positive lang reading na marinig, gustong marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Uulitin ko, ha? Kung gusto mo na positive reading lang ang gusto mong madinig, hindi ito ang para sa iyong channel. Pwede ka nang lumabas. Joke. Taray ni ate. Okay. Someone is living into your life. May aalis daw sa buhay mo. Yan. Either magkakaroon ng separation, maiiwas, may lalayo, maybe ikaw ito or someone, yan, may basta someone. Pwedeng lilipat lang ng bahay, pwedeng lalayo lang o iiwas o talagang living talaga, alis talaga, no? Yun, ingat pa rin. Baka ikaw lang din to. Tingnan natin. September, ibig sabihin is the 9 minutes. 9 minutes, 9 hours, 9 days, 9 weeks, 9 months, or in a past September or sa susunod na September next year. O sa September, sa iba sa inyo siguro is nandun yung birthday. Yan. Baka may mga kilala kang may birthday. Dito sa card na to, medyo magulo. Magulo. As is in, marami ka sigurong iisipin. Pwede rin kasi na magulo yung isip mo, aligaga ka kasi busy ka. Pwede rin dun sa part na yon, or pwede naman talaga na handun ka sa point na magulo at marami kang iniisip na bagay-bagay. Ang daming nakapagpapadistract sa'yo or nakapagpapagulo. Or pwede rin to na na may mga tao na may maririnig ka, may mga tao makikialam, ganyan. Kung ano man yan. Okay, may mga tao maraming masasabi. Eh, syempre, puro ano naman to? November. 11 minutes, 11 11 hours, days, weeks, months, or last month, or next November, ganyan. Changes, ano? Ito. Kung titinan ko siya dito, medyo nga, kung titinan ko siya dito, pag-iisip. Talaga makasunod pa siya ha, pag-iisip ng mga bagay-bagay. Maaring andito rin yung someone is cold sa'yo, and then also changes of weather kasi ito eh. Maaring may mga nangyayaring pagbabago sa buhay, na maaring naguguluhan ka, may mga unclear thinking, walang katiyakan ng mga bagay-bagay, and also ingat ka, no, baka magkaroon ka ng mga sipon, ubo, lagnat, masamang pakiramdam, mabigat na pakiramdam, masakit ang lalamunan. Pag nasa Japan ka, ano yan, parang Makati Ilong, na palaging sipon ng sipon, ganyan. You will playing a different role. Uy, mukhang yung iba sa inyo is meron kayong gagawin na isang situation in life. Pwede siyang bago, o kaya is mag-umpisa ka from the basic, from the top, ganyan, o kaya halimbawa, kung sa trabaho may maglilid ka, magiging leader ka, o kaya may aaralin ka, o kaya is may mga susubukan ka, pwede ganun. Kung ano mang different, or pwede rin sa attitude or sa sarili mo. Halimbawa,
magkakaroon ka na ng pagbabago sa buhay mo, may mga babaguhin ka na, o may changes, kasi changes din to, thinking about changing situation in life. Opportunity windfall. Uy, may darating daw na opportunity sa'yo. Marami klaseng opportunity. Kung nandito to, ibig sabihin, new beginning of opportunity. Bagong trabaho, bagong buhay, bagong sitwasyon, bagong pagkakataon, or ano man yan. Yan, may mga opportunity or windfall situation. Syempre, kung sa trabaho yan, busy, diba, busy, many blessings to come, talaga. Syempre, busy ka. Kung may marami ka overtime, kung may mga business kayo, maraming customer, it's good, diba? Kasi December talaga. Yan, kung yung mga pagbabago na yan. Ay, December, ano to? Kasama-sama. Tawa naman ako dito. Eto na, December. Ito na, December pala. Ayan, mag-ingat ka pa rin, ano. Ayan, okay, 12. Ibig sabihin, 12 minutes, 12 hours, 12 days, 12 weeks, 12 months. In this December or next December. Yan. Yun nga, ganoon din, cold. And then also, dito is, also these are angels, ano. Ibig sabihin, is, there's a guide. Ako na nakikita dito na maybe someone's guiding you, your angels, yung protector mo talaga, gina-guide ka niya. And then, syempre, makinig ka sa intuition mo, mag-trust ka sa intuition mo. Listen to your inner voice din dito sa sitwasyon na to. And also, handito rin yung sitwasyon na sinasabi na you need to protect something into your life. Pwedeng you need to, kasi halimbawa, bibigyan kita ng blessing ngayon. Magbibigay ako ng sign, magbibigay ako ng blessing sa'yo. But this time, kailangan mo nang protektahan yon. Halimbawa, bibigyan kita ng blessing na pera. Halimbawa, magagaling yun sa ibang tao, ganyan, makaka-receive ka ng pera, o kaya magiging busy ka, kung may trabaho ka, magkakaroon mga opportunity, di ba? Yan. But, you need to protect. Yun ang sinasabi rin dito, ha. Dito na yan, playing different role. Change yourself in a 2.0 version of you, ibig sabihin. Kasi this is a windfall. Diba? Or nahando rin yung sitwasyon na, kung sa pera to is you need to protect your money, your career, your job, yourself, and yun nga, kung may mga changes na masama pakiramdam mo, kailangan uminom ng vitamins, mga may lemon, kalamansi, gawin mo. So, kung ano man yan. Or maybe nahandun ka sa point na you want to protect someone in life. Yun. Halimbawa, anak mo, karelasyon mo, kapatid mo, magulang mo. Kung sino man yan. Diba? Kung baga nahandun yung sitwasyon na because of the windfall and mga magandang opportunity na dumarating sa'yo, you want to give sa kanila. Yung parang magbibigay ka yung, ano tawag ito? I-share mo yung blessing mo sa kanila. Ganun. Pay attention to your health. Di ba? Hindi na ako nagkamali sa'yo. Pati health, oh. Hindi ko pa nakita yan. O, di ba? O, health. Yan, yun din ang health. Kumaga, protect yourself din, di ba? Sabi dito. Ibig sabihin, baka magkasakit ka. And may mga ipiprepare ka raw. May mga arrangement situation na gagawin. And parang nahandun ka sa ready na maybe you have a travel or you are ready ka na ba sa blessing na ibibigay sa'yo? Ready ka na ba sa opportunity na bago na ibibigay sa'yo na tatahakin mo? Ready ka na ba for something? Or maybe there's a preparation situation. Pwede kasi is December. Diba? May mga preparation na magaganap. Kung may mga parties man yan, Christmas parties, or maybe is travel man yan. Kung ano mang preparation na gagawin mo, yan, may mga gagawin ka daw. Equality, neutrality, and logic. Andito yung sitwasyon na you need to try to make it balance, no? Palagi mong iisipin palagi na huwag labis, kailangan palaging balanse, kailangan neutral lang, and then syempre, may mga bagay din kasi na kailangan mo ng magkaroon ng clarity, kasi andito ka na rin, you need to clarity and you need to decide to take it action, yung mga maling nangyari, maling nagagawa, itama na kung meron man, no? Andito si Hat. And try to manage yourself. Try to manage your work, your time,
and make a plan, be organized, ganyan. Ibig sabihin, kung titingnan ko dito, kasi it's all blue kasi siya. Pero pareho to, di ba? All blue kasi siya, hindi na yun sa situation na kailangan mo nang mag-umpisang planuhin maigi kung paano mo ima-manage yung sarili mo. Ganyan. Kung dati hindi ka gaanong nakakapagtipid or hindi ka gaano nakakapag-ipon or hindi mo gaanong na-manage yung mga bagay-bagay sa sitwasyon mo, this time, make a plan. Ibig sabihin, yung balanse lang. Yung hindi mauubusan. Ganun. O yung hindi lalabis. Yung kahit papaano, may mahuhugot ka kung sa pera man yan. Diba? Yung mga ganun. O kaya kung sa katawan mo yan, hanggat maaari, you need to protect yourself. Hindi ka pa man nagkakasakit, pero kailangan mo nang mag-inom ng mga vitamins o kaya uminom ka na may mga maligamgam na may calamansi o lemon, di ba? At least you protect, advance kang mag-isip, di ba? Yung mga ganun sitwasyon, kailangan mo nang mag-action, gumano agad, mag-prepare ka agad, di ba? I-arrange agad ang mga bagay-bagay, pero may nag-dark, nagkakaroon ka ng depression. Okay na lahat, eh, no? Andito yung sitwasyon, no? Syempre, nandito yung may mga tao, or ikaw is mapaparanoid, may mga depression na alalahanin, worrying, anxiety, may mga mapofocus ka sa deep unhappiness situation, ganyan. Pwede rin sa trabaho mo kasi baka if you are busy, o kaya wala kang ginagawa, o kaya parang ano mo na, kasi pag titinan ko sa dito, si readiness, parang always, always ready to something kasi hindi to lalabas si schedule eh. Siguro yung iba dito bumanat ng bumanat, no? Pwede rin. Kasi lumabas si Justice eh. Tapos maaaring ngayon nai-stress ka, nade-depress ka. Ano mo na lang. May matatrap ka raw oh. Ingat ka no. Yan. Mabibiktima ka raw. Yan. May mga tao daw na panliling lang, o may panloloko. Doon sa sneaky person, yan, may mga sitwasyon na matatrap ka sa sitwasyon. And syempre, take a pause. May mga iba dito stagnant or may mga sitwasyon din na halimbawa may sasabihin ka na okay, stop muna. May mga bagay ka na i-stop muna. Halimbawa, sa sarili mo, okay, stop muna, wag muna, make a plan muna. O kaya may tao kang sasabihin, ops, teka lang, stop muna, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pwedeng ganun, no, sa iba sa inyo. Kung sa aspeto mo na yan. Your energy. O sa sarili mo. Kung kailangan mo magpahinga muna, you need na muna mag-rest, mag-recharge, it's time. Bigyan mo din ng value yung sarili mo. Kasi mas mahirap. Kasi puro ka months. Baka magkasakit ka. Iba dito, parang nagkakaroon ka ng may mga may mga buhat-buhat kayo sa tinatahak na landas nyo na bigat. Parang there's a dark situation sa inyong daanan. Yung nakikita ko. Parang nandun ka sa point na yun. Tapos parang madilim, and then madilim siya. Tapos parang mabigat. Yung road niya parang makipot. Tapos dark siya. Ganon. Yung iba ganon nakikita ko. Either to your mental or physical, ganyan. Energy mo. Okay, ang energy mo this 1 to 15. Nandito ka sa sitwasyon mo na, alam mo yung sitwasyon na kahit hindi mo na kaya, kinakaya mo. Sinasagad mo yung sarili mo. Nandun ka sa point na yun. Yun ang nakikita ko energy mo ha. Huwag mo sagadin yung sarili mo. Then also, kasi giver ka talaga. Yung energy mo kasi you mostly value someone than yourself. Medyo, sabi nga, di ba, justice, di ba?
neutral lang ang kailangan, ano, yun nakita ko dito. Yun, ang energy mo medyo mahina, hindi ko alam, pagod ka ba? Nahihirapan ka ba? Medyo kasi low energy yung nakikita ko sa'yo, nandun ka sa point na it's a week and there's a lack of confidence, tapos minsan parang nawawalan ka ng tibay. And then, nandun yung mga sitwasyon na parang, siguro feeling mo minsan parang pakaramdam mo, ba't ganun, ba't ganyan, ba't parang hindi sapat, kahit anong gawin ko, bakit ganito, bakit ganyan. Or maybe pagod ka lang din siguro, no, dito. May mga bagay din kasi na, ano, na nai-impatient ka or pwedeng mai-impatient ka by this, ano. Halimbawa, when it comes sa impatient, labas ka ng labas ang pera o kaya hindi mo na naiisip yung bukas, pwedeng ganun. Yung mga ganun sitwasyon. Yun, nandun ka daw sa point na yun. Sana wala kang sakit. Or baka pagod ka lang talaga. Anong parating sa kanya? Kay Taurus. Parating sa kanya. Okay. Okay, parating sa'yo. Galileo. Parating sa'yo na dito ka sa sitwasyon mo na, ano, magde-daydreaming ka, magpapantasizing ka, marami kang i-wishful thinking, ganyan ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, sa iba naman sa inyo is ang parating sa'yo, marami daw idea or marami daw opportunity na darating sa'yo. And you need to trust to your intuition kasi marami siya ibibigay sa'yo opportunity. Sa iba naman sa inyo, may binibigay siyang opportunity sa'yo, pero parang hindi mo ata siya na recognize. Halimbawa, sa love life, o kaya sa opportunity, halimbawa, ganon. O kaya, sinasabi mo, halimbawa, nagmamanifest ka, halimbawa, na sana po bigyan niyo ako ng blessing ng wealth, prosperity, mga ganon-ganon. Pero parang binibigay niya sa'yo yung ano, sign na yon. Binibigyan ka daw niya kasi ng sign, parang you always ignore it or pwede rin na hindi mo siya nare-recognize yung message niya. Lalo na pag nakakita ka ng mga 111, 222, ganyan. Yung mga repeating numbers, 444, mga ganyan. Baka daw hindi mo na ano. Ibig sabihin, nai-ignore mo yung sinasabi niyang sign sa'yo. Yun. Kaya mag-focus ka doon. Kaya ang sabi dito, parating sa'yo yun. Magkakaroon ka na ignoring or may mga messages siya sa'yo na hindi mo mapapansin. Pwede kasi now it comes to messages kasi is pwede niya ipaparating niya sa kaibigan mo, halimbawa. Diba? Halimbawa, halimbawa, bibili ka ng cellphone. Sabi ng kaibigan mo, ba't ka pa bibili? Di pa buo pa naman yung cellphone mo. Ibig sabihin, si universe, yung angels mo, ipinarating niya yung message niya dun sa kaibigan mo. O, diba? O, pero inignore mo yun kasi gusto mo talaga yun eh. O, inignore mo siya. Nireject mo siya. Yun. Kaya kung ano yung mga message na yun. Yan. Mag-focus ka raw. And then also, parating sa'yo, wala kang trabaho, luga ka. Ba dito walang trabaho? O wala lang talaga kayong ipon? Di ba dito walang ipon o walang trabaho? Okay. Parating sa'yo, dahil mo kasi iniisip eh. Alam mo, ang dami mong gusto. Promise, ang dami mong gusto. Yes, dissatisfaction. You're stuck. May mga bagay na magiging on and off by the 1 to 14, ay 15. Yeah, may mga sitwasyon na makakaramdam ka na pagka-boring. Siyempre, lalo na pagka-busy, parang naboboring. Ano to, araw-araw lang ganito, nakapagod na. Parang ganun. Yeah, maaaring makakaroon ka ng konting pagka-boring or hindi niyo may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng dissatisfaction. Yan. Parating din sa'yo also, there's a good news naman.
na ako nakikita sa iyo. Ibig sabihin, makakaramdam ka pa rin naman ng happiness. Yeah, may mga achievement pa rin naman, fulfillment, happiness, achievement, kanya. May abundance naman na darating pa rin sa iyo. May makipag-communicate daw sa iyo o pwedeng anak mo or ikaw ang makikipag-communicate or a person, pwedeng karelasyon, ganyan. Kung sino man siya, yun ang parating sa iyo. Kakaroon ng mga rejection, ano? Or ikaw magre-reject or someone's rejecting. Or you need. O may i-reject ka. Anong dapat iwasan niya? Ni Taurus. Ay, 3-3, oh. Ang galing. Parang na-amaze pa yun, nabaluga. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, dapat mo palang iwasan. Dapat mong iwasan, syempre iwasan mo yung yung hindi ka magkaroon ng progressing into yourself. Ganyan. Kumbaga, you need to growth. You need to create yourself. No? And you need to focus to yourself. Lalo na kung may mga nararamdaman ka. Kung kailangan mo mag-relax, mag-recharge, mag-rejuvenate, magpahinga, gawin mo, ganyan. Kung gusto magbakasyon ka. Iwasan mo rin, syempre, yung mapanghinaan ka ng loob, yung ma-misalignment ka sa mga pangarap mo sa buhay mo. Kasi, di ba, gusto mo mag-growth, di ba? Di ba, gusto mo, may mga bagay ka na you want to create, may mga plano ka, di ba? And then, try to progress it and prepare, kumbaga, no? And then also, iwasan mo is not to focus to yourself din. No, not to focus sa health mo. This time din na, you want to starting or you need to start to rebuild and to structure yourself din. Yun, iwasan mo rin yung oo ng oo, yes ng yes, ganyan. Minsan pwede naman mag-no, pwedeng gano'n. Minsan pwede naman umiwas, pwede naman, may mga bagay, iwasan mo na hindi ka makapag-isip. Kumbaga, kung may mga sitwasyon na nagkakaroon ng disappointment at may mga sitwasyon na uubusan ka ng panahon at pagkakataon or oras, umalis ka na lang doon or umiwas ka. No? Anak, ano ba to? Opo. Yun, iwasan mo na ma-burnout ka, anxiety, chaos, ma-stagnant in your situation, ganyan. Pahinga din pag may time kasi. No? May mga sitwasyon na kailangan mo, na you need to walk away. Ano pa to? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Pamilya. Yung mga conflict, iwas ka rin. Tsaka yung makipagkompetensya, iwasan mo yun. Halimbawa, yung kasamahan mo sa trabaho, may iPhone bago. Kailangan ikaw meron ka rin. Huwag ka na makapagkompetensya. Diyos may, hayaan mo siya. Diyos may, yung marimar. Kaya mo siya, di good luck ka mo sa future. Di ganun lang yun. Diyos ko po. Titingnan nyo kung sino ang mas makakaangat sa isa sa future. Ganun. Huwag ka na don't compete. O kaya sa trabaho, di ba? Kumbaga, yung isang tao, halimbawa, kasamahan mo, ikaw, marunong ka naman talaga. Isa, ayaw niya magpatalo, ganun din siya, makipag-compete siya sa'yo. Sabi mo, huwag ka na mag-compete, ikaw na lang ang panalo. Huwag ka na. Basta umiwas ka kung saan man. O kaya sa karelasyon, ganyan, makipagtalo ka pa, umiwas ka na. Yan, yung kung ano mang sitwasyon na may mga makipag-compete ka pa, hindi na rin good na rin yun. Love. May binila ka na sa buhay mo? Or someone's blocking you? Oy, open your eyes, ha? Minsan, imulat mo rin yung sarili mo in the situation. Wag lang bulag-bulagan. When it comes sa love, kung kayo is single, ay ibang lahi, ano mo?
Iba dito makakakilala kayo ibang lahi. Ibang lahi siya, may kakayahan siya. Stable itong tao na 'to. Medyo sandali. Ingat ka na lang, 'no? Ingat ka na lang, parang hindi, eh. Sa iba dito stable ito, pero sa iba dito kasi may third party. Mag-trust ka sa intuition mo, tatandaan mo palagi, you need to see the fact before ka magdesisyon, before ka mag-action, before ka mag-move, or ano man ang gagawin mo sa buhay mo. Kailangan mo makita yung katotohanan, alamin ang katotohanan. Sa love kasi dito, may tao dito na may makikilala ka or sa iba dito may makikilala ka, sana hindi naman ikaw 'to, may makikilala ka or kilala mo na siya, vice versa. Itong tao kasi na 'to, may something siya tapos ikaw pala 'to 'no, baluga. Kasi ano siya, mahilig siyang kumapit sa meron. Yun ang nakikita ko, kumakapit siya sa meron. O pwede naman kakapit siya sa'yo because of the needs. Alam mo naman siguro yung needs, di ba? Not love, because of the needs. Kaya sinasabi dito, mag-ingat ka na. Dalawa nga siya. Sabi ko na nga, may mapapasok ka sa options. Ingat ka pa rin. Okay, sa iba naman sa inyo, okay, is in separation. Kung sa mga separation dyan, kasi isa dito immature. Also, syempre may third party. Ganyan. Nagkaroon ng pagpapaamo, no? Kumbaga, naabola ka ata nitong tao na to. Or maybe this is you. Yun na nakikita ko dito. Ate, minahal niya ba ako? Naging masaya ka naman, Sabi ka, naging masaya ka naman. Pinahalagahan mo naman. Yun nga lang, kinailangan ka lang niya. Siyempre, ginawa niya yun kasi kailangan kita. Yun. Siguro, mahal ka niya. O ikaw lang nagmahal. Nandun naman yung attraction, eh. Yun. Kukonect ba siya sa akin, ate? Kukonect siya sa akin. Yes, gusto niya kumonect uli sa'yo. Pero may kahilingan. Baka may hilingin to sa'yo. Ingat ka na lang. Sa mga magkakarelasyon naman dyan, sa mga magkakarelasyon, mabait kasi yung isa sa inyo, no? Patient. As in patient talaga. Yan. Patient yung isa sa inyo. Nakita ko naman na handun naman yung bonding, yung togetherness, yung pagkakaisa ng bawat isa, handun yung connection, no? There's a soul connection pagdating sa inyo dalawa. Isa sa inyo deserve pure yung love niya dito sa sitwasyon. Meron ba kayong anak? Or may anak siya? Yan, 2, 3, 1, parang ganun. Or kung wala naman, isa sa inyo they feeling young, ganyan. They feeling value, ganyan. They feeling yun. Yun lang. Yun ang ano ko. Feeling, kasi siya, feeling yan kasi itong tao to. They feeling love, ganyan. Andun naman yung kasaganaan and good foundation ng iba kung wala kayong mga third party, yan. Magkakaroon kasi kayo ng mga union, ganyan, togetherness, bonding situation, dito sa situation. Parang mahihilingin ka ata or mahihilingin siya sa'yo, parang ganun. Yun. Or bibigyan kanya ng suporta or ikaw ang bibigay ng suporta sa kanya. Kamusta yung money ni Taurus? Pwedeng iba dito, anak mo to. Kung may anak ka. O kaya nakakabata mong kapatid. Ay, iba dito, may pagtaha kayo ng bagong direksyon sa buhay. When it comes sa money, medyo okay naman siya. Tingnan ko nga to. Ay. Okay. Okay, when it comes sa money, trabaho, isa lang yan kasi andun na nagagaling. Okay, pagdating dito, you try to make it balance.
yung situation mo this time sa nakikita ko dito, kahit na minsan nakakaramdam ka na rin ng pagod, pero alam mo sa sarili mo why eh, bakit naging ganon, o bakit nangyayari, o bakit ka nakakaramdam na pagod, o bakit nagkakaroon minsan ng chaos. Alam mo daw sa sarili mo kung bakit. Ganyan. Kung bakit naging disorganized o bakit naging imbalance, ganyan. Alam mo daw sa sarili mo yun. And then also, sa nakikita ko rin dito is, when it comes to your money, medyo chaos yung iba. Pero yun nga, sabi ko nga, di ba, alam mo kung bakit at ano yung nangyari. Maaaring may magbibigyan ka ng suporta or may magbibigay sa'yo. Yun, vice versa tayo, Pero iba dito is, magkakaroon daw kayo ng desisyon or pwede rin sa iba na may mga bagong opportunity na darating sa'yo. Or you need to decide, no? Sa mga sitwasyon to end. Sa iba dito is, new opportunity is coming at tataha kayo ng bagong direksyon sa buhay. Advice. Tsaka sabi dito, save money. Mag-save na daw kayo ng money. Meron kang sitwasyon na you still holding. Hindi ko alam why, pero hindi mo pa siya kayang ma-let go this time. May nakikita akong gano'n. Advice. Ayan, ang dami naman lumabas. Parang, ay, devil. Ang dami lumabas, tapos devil. Okay, mamaya na advice ha. Okay. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na you want to structure or you want to create something into your life, you want to take it action, you want to start a new beginning in life, you want to decide, pero nagkakaroon naman ng plano, pero doon ka sa point na you are trapped and stuck. Kumbaga, ibig sabihin is, there's a blockage pagdating sa'yo, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan, na doon ka sa point na yan, nagkakaroon ng blockage sa'yo. Maring may mga bagay ka pa rin na hinihintay or pwede rin na nagkakaroon ka ng doubt o maybe na doon ka sa sitwasyon mo na you don't know how to proceed, if you take it action or not, or deciding to go or stay, handun ka sa point na maaaring nagkakaroon ka ng mga options sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is maybe you're preparing for something talaga kasi nandito rin to, no? Maaaring may mga piniprepare kayo, may mga bagay na want to discover, want to take it action, want to be adventurous, or may mga bagay na gusto mo nagkakaroon ka ng interest with something pero hindi mo pa siya magawa this time. Pwedeng ganun no? Kasi there's a blockage pa na nakikita ko sa'yo. When it comes sa advice naman, andito yung point na you need to release your limiting beliefs. And syempre, this is a time na magkaroon ka ng expansion when it comes to yourself. And then, ibig sabihin, magplano ka ng maigi, i-expand mo yung karunungan mo, kung may mga bagay ka pa na gusto mong aralin, isipin, ganyan, kung kailangan mo, kasi nasa sa'yo yung susi na to no? Paano ka mag-enter o magdidesisyon to a new beginning in life or to a new opportunity in life. Kumbaga dito ka sitwasyon mo na natatrap ka doon, no, sa sitwasyon na yon. And then, andun din yung sitwasyon na mag-trust ka lang daw sa intuition mo. This is a time to move. This is a time to fresh start and to change and hope. Siyempre, hope, no? Positive motion, go forward to your ideas, and si devil lang yung bumapalakit dito. Reclaim your power and reclaim your control. Yan ang sinasabi to. Kung may mga bagay na need to release, it's a time to release. Umiwas ka sa mga bad habit, if you have, sabi mo, ate, wala akong bad habit. Hindi ko naniniwala dyan. Lahat ng tao may bad habit. Pwedeng you have a bad habit na bili ka ng bili, kahit maliliit na value yan, pag pinagsama-sama yan, malaki, o kaya you have a bad habit na matulungin ka. Hindi naman na bad habit yun. Actually, sabi ko nga sa'yo, is balancing, di ba? O kaya you have a bad habit na naninigarilyo ka, ganyan. O kaya you have a bad habit na, syempre, inuman, kasi nga, ngayon is December, ganyan, di ba? Ingat-ingat pa rin kayo, no? And, halimbawa, you have a bad habit na
Basta kung ano yung mga bad habit na meron ka, malabong wala, lahat ng tao may bad habit. Yon ang sinasabi dito. Be independent and release yung mga dapat i-release. Ilaya mo yung sarili mo in a situation na nagiging toxic, yung mga taong toxic, or situation na nagiging toxic para sa'yo, or hindi makakabuti para sa'yo. Iniinuman niyan, kinakain man yan, or any situation. Yun. Arigato naman si God bless.